Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naghatid ng serbisyong pangkalusugan at programang pangkabuhayan ang mga estudyanteng pulis sa mga residente ng sitio San Roque, Quezon City bilang bahagi ng kanilang community outreach activity. Yan ang ating balitang tinutukan mula sa Quezon City. Naging matagumpay ang isinagawang aktibidad ng mga miyembro ng Class 003 Group 3 ng Police Community Affairs and Development Course or PCADC na ginanap sa Sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Pinangunahan ang aktibidad ng mga senior officers na sina Police Major Robert Kevin T. Caparoso at Police Major Lenny T. Encinas sa ilalim ng supervisyon ng team leader ng pangkat na si Police Lieutenant Colonel Brillante F. Bilyawak, kasama ang iba pang mga miyembro. Ang nasabing aktibidad ay may temang Kalinga sa Pamilya, Matatag na Tahanan, Maunlad na Kinabukasan, na nakatuon sa pagbibigay ng kaalaman, serbisyo at tulong upang mapabuti ang kabuhayan at kalusugan ng mga pamilyang naninirahan sa lugar. Pinalakay ni Ms. Ina Joy Dalisay ang tamang pagpapalaki at pangangalaga sa pamilya. Isang mahalagang paksa upang matiyak ang pagkakaroon ng matatag at masayang tahanan. Bukod sa mga talakayan, tampok din sa gawain ang mga palaro para sa mga bata at matatanda, storytelling activity para sa mga kabataan, pamamahagi ng snacks at mga kagamitang pampaaralan, gayon din ng 5 kilo ng bigas at grocery packs para sa mga nanay. Nagkaroon din ng pamamahagi ng contraceptives mula sa tagapagsalita kasunod ng isinagawang lecture. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong at suporta ng mga residente ng Sitio San Roque, mga kapulisan mula sa Police Station 15, District Mobile Force Battalion, Revitalized Police sa barangay, iba't ibang organisasyon sa lugar, mga opisyal ng Barangay Bagong Pag-asa, Anti-Narcotic International Assistance Group or NARIAG, at Amalgamated Specialties Corporation. Layunin ng aktibidad na ito na higit pang mapalawak ang pagsasanay ng mga kalahok at mapatatag ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad. Nagsisilbi rin itong daan upang mapalaganap ang pagpapahalaga sa pamilya, kaalaman at kalusugan tungo sa isang mas masaya at maunlad na bagong Pilipinas. Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 4 million pesos na halaga ng hininalang shabu sa ikinasang joint buy-bust operation sa Cagayan de Oro City. Ibabalita yan ni Police Corporal Joel Subsuban.
Mahigit 4 na milyong halaga ng shabu ang nakuha sa isang high-value individual sa ikinasang joint bypass operation ng mga otoridad sa Zone 7, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City nito lamang Hunyo 2, 2026. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Dandana, 48 anyos, may asawa, walang trabaho at residente sa naturang barangay. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 o RPDEO Region 10 ang operasyon, katuwang ang iba't ibang law enforcement units ng Philippine National Police at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA Region 10. Sa operasyon na kumpiska mula sa suspect ang iba't ibang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 600 gramos na may standard drug price na mahigit 4 na milyong pisong halaga. Bukod dito, na-recover din ang isang weighing scale, cellphone, mga lalagyan ng hinihinalang shabu at mark money na ginamit sa bypass operation. Dinala na ang suspect sa Maharlika Custodial Facility habang isinailalim sa pagsusuri ng Regional Forensic Unit 10 ang mga nakumpiskang ebidensya. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 10 sa liderato ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano laban sa illegal na droga upang mapigilan ang pagkalat nito sa mga komunidad sa Northern Mindanao. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Mas pinagtibay pa ng Philippine National Police at ng kanilang advisory group sa Cavite ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng isang pagpupulong na naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan para sa kapakanan ng komunidad. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Doris Kaisip. Mas pinaigting ang ugnayan ng kapulisan at komunidad sa isinagawang First Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development General Assembly kasama ang mga City at Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development noong June 2, 2026 sa Provincial Capital, Tres Martres City, Cavite. Dinaluhan ito ng mga stakeholder mula sa iba't ibang sektor bilang suporta sa mga programa ng Philippine National Police na nakatuon sa police transformation at community partnership. Naging sentro ng pagtitipon ang formal na panunumpa sa tungkulin ng mga bagong opisyal ng City at Municipal Advisory Group sa pangunguna ni Governor Francisco Gabriel Abeng Remulla bilang patunay na patuloy ang pagpapalakas ng police community partnership sa lalawigan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Police Colonel Ariel Red, Provincial Director ng Cavite PNP, ang kahalagahan ng matibay na pakikipagtulungan ng komunidad sa kapulisan upang maisulong ang mga programang naglalayong mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Samantala, binanggit naman ni Governor Remulla ang mahalagang papel ng mga advisor group sa pagsusulong ng Police Transformation Program ng PNP. Ayon sa kanya, nakatutulong ang mga ito sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko, pagsusulong ng mabuting pamamahala, at pagbuo ng mga makabagong solusyon para sa mahusay na serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng pagtitipong ito, muling naipakita ang kahalagahan ng pagkakaisa ng kapulisan, pamahalaan at komunidad sa pagtataguyod ng isang mas ligtas, mas maayos at mas progresibong Cavite. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning pulis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas sa kapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Kaisip. Matagumpay na nagtapos ang ika-4 na edisyon ng Eastern Police District Taekwondo Summer Sports Program sa Pasig City. Nanilahukan ng mga kabataan upang mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa larangan ng Taekwondo. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jenny May Dulor. Matagumpay na idinaos ang closing ceremony ng 4th EPD Taekwondo Summer Sports Program for calendar year 2026 na ginanap sa EPD Multipurpose Hall, Caroncho Avenue, Barangay Malinaw, Pasig City.
Ang programa ay dinaluhan ni retired Police Major General Roberto B. Fajardo, ang kasalukuyang deputy ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, bilang panauhing pandangal, kasama si Police Brigadier General Melesio M. Buslig Jr., District Director ng EPD, mga miyembro ng Command Group, district staff, at mga magulang na buong suporta sa kanilang mga anak. Nagpamalas naman ang kanilang talento at disiplina ang mga kabataang partisipante sa pamamagitan ng isang skills demonstration ng kanilang mga natutunan sa Taekwondo. Samantala, nagbahagi naman ng isang mensahe si retired Police Major General Fajardo sa mga kabataang kalahok at mga magulang. It's not all about yung strength, no? Nakita ko kasi yung progress ng anak ko when it comes to dun sa self-esteem niya, dun sa discipline, no? Parang sobrang eager siya tuwing Tuesday and Thursday. Sobrang natutuwa siya, parang ina-expect niya na papasok ako, pupunta ulit ako doon sa marami kong matututunan, and yun po. Ang matagumpay na pagtatapos ng summer program na ito ay naglalayong isulong ang disiplina, kalusugan at sportsmanship sa mga kabataan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Arestado ang isang lalaki sa ikinasang entrapment operation ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa Iloilo City matapos umanong manakot na ipapakalat ang mga masiselang video at larawan ng kanyang dating kasintahan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Arestado ang lalaking ito sa Iloilo City matapos umanong takutin at i-blackmail ang kanyang kasintahan gamit ang masiselang larawan at video nito. Batay sa reklamo, paulit-ulit umanong pinagbantaan ng suspect ang biktima na ikakalat sa social media ang mga pribadong larawan at video nito kapag hindi sumunod sa kanyang kagustuhan, kabilang na ang pakikipagkita kapalit ng pagbura sa mga ito. Dito na ikinasa ang isang entrapment operation na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Nahaharap ngayon ang suspect sa mga kasong grave coercion, paglabag sa Photo and Video Voyeurism Act at Violence Against Women and Their Children Act o VAUSI. Ayon kay Police Major General Wilson Asweta, Direktor ng PNP-ACG, walang sinuman ang may karapatang gumamit ng pribadong larawan bilang kasangkapan sa pananakot, pagpapahiya o pagkontrol. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Patuloy na pinalalakas ng Masbate Police Provincial Office ang kanilang presensya at serbisyo sa pamamagitan ng isinagawang community outreach activity sa isla ng Deagan. Yan ang balita ni Police Corporal Danete Alba. Sa ilalim ng patuloy na programa ng Philippine National Police na Happy sa Komunidad, personal na bumaba sa komunidad si Police Colonel Jefferson B. Araujo, Provincial Director ng Masbate Police Provincial Office, upang iabot ang pagmamahal at tulong sa mga kabataang nangangailangan sa lugar na ito. Dala ang mga school supplies, mga lapis, papel at iba pang kagamitan sa pag-aaral, pati na rin ang mga tsinelas para sa mga batang kababayang kanilang binisita. Bawat piraso ng tulong ay simbolo ng pag-asa at pangarap, sapagkat naniniwala ang ating mga pulis na ang edukasyon ang pinakamatalas na sandata laban sa kahirapan. Ngunit hindi lamang ang mga material na bagay ang inihatid ng ating mga kapulisan. Nagkaroon din ng masayang mga palaro para sa mga bata at pati na rin sa mga matatanda. Isang sandali ng katuwaan at ligaya na nagpapalapit ng puso ng mga pulis at mga komunidad. Ang tawanan at sigawan ng mga bata sa bawat laro ay nagpapatunay na ang presensya ng mga pulis ay hindi dapat katakutan kundi yakapin. Upang higit na mapasaya ang okasyon sa bawat subo at ngiti, nararamdaman ang tunay na pagmamalasakit ng ating mga tagapagtanggol ng kapayapaan. Ang ganitong uri ng aktibidad ay patunay na ang ating mga pulis sa Masbate ay hindi lamang nagtatrabaho sa loob ng istasyon. Sila ay lumalabas, nakikinig at nagmamalasakit sa bawat sulok ng probinsya. Layunin nila ang itayo ang tiwala ng komunidad
at palakasin ang ugnayan ng bawat mamamayan at ng kapulisan ng Pilipinas. Mula dito sa Masbate Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Danet R. Alba, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Alba. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live streams at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ng fake news sa BARM, ugaling mag-fact check at magbahagi lamang ng tama, beripikado at mapagkakatiwalang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaisan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.